Hi guys, Dajahao, it's me again, Jody Larson. For today's video, we're tackling about my culture shock here in Shanghai, China. Okay, the first culture shock that I experienced here is the language barrier because I'm a Filipina. I'm from Philippines, and in the Philippines, even small children can speak English very well. But when I came here in Shanghai, China, I was shocked because some Chinese that I usually meet every day can't speak English. But they are nice persons. So I remember the first day when I came here in Shanghai. So sinundo ako ng agent ko niyan that time sa airport, and then hinatid niya ako sa working location ko. So I was scared that time kasi nga this is a strange country, no? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na oras. So until inintroduce niya na ako sa mga coworker ko, and then nagpaalam na siya na aalis niya. So sabi ko sa kanya ganun, iiwan mo na ako dito, ako na lang ka akong mag-isa dito. Sabi ko ganun, kailan uli ka ako tayo magkikita. So natuwa ako kasi while having a conversation, meron palang Chinese na nakarinig sa conversation namin. So nakita niya na siguro natakot, at least takot naman talaga ako, no? Kasi nga wala pa akong friends, wala pa akong kakilala dito. Sabi ko din sa agent ko, you're the only person that I trust here. So in case there's something happen to me, I will contact you and puntahan mo ko, ganun. So yun nga, habang nagko-conversation kami, may lumapit sa akin na Chinese. Babae siya, tapos sabi niya, excuse me, is there something wrong between of you? How can I help you? So natouch ako nun kasi nilapitan niya ako. Sabi niya gano'n, meron ba ako maitutulong sa'yo kasi narinig ko yung conversation niyo, meron bang mali? Tapos natulala na lang ganyan, tinignan ko yung babae. Tapos parang binabasa niya yung mukha ko, parang may nababasa siguro siya na mali. Akala niya may ginagawa sa akin masama yung agent ko. So sabi ko ng agent ko, wala naman, wala daw nangyari. Tapos umalis na yung agent ko. Tapos yung babae, hindi pa rin niya ako iniwan. Umalis na yung agent ko, tapos kinausap niya uli ako. Sabi niya ganun, is there a problem? How can I help you? Tapos sabi ko ganun, sabi ko nga wala naman foreigner ako dito. Tapos yun nga, medyo hindi ko pa kabisado yung bansa nila. Kaya medyo natatakot pa ako. So, yun lang. Tapos, sabi din ng agent ko, mukhang, nung naalala ko kasi nung mga first day ko na pagpunta dito, talagang takot din ako. Tapos, yun nga, strange country. Tapos, naiisip ko matagal na uling panahon bago ko uling makilala, makasama yung pamilya ko. So, talagang malungkot na malungkot ako. Tapos, sabi ng agent ko, salita ng salita yung agent ko, nang katulala lang akong ganyan. Nakikinig, siguro na halata niya na malungkot ako. Sabi niya gano'n, huwag kang mag-alala kasi magugustuhan mo din yung Shanghai, lalo na kapag nagtagal ka dito, mas malaki na yung kikitain mo, gano'n. Tapos sa loob ko, tulala lang ako. Sabi ko gano'n, wala akong pakialam, hindi ako magtatagal dito. Tapos yun nga, habang sa tumatagal na rin, nagugustuhan ko na rin kasi yung weather dito maganda compare dun sa bansa ko, sa Philippines. Okay, my second culture shock is the transportation dito. So, sobra akong nagandahan sa transportation dito, katulad ng bike. Everywhere merong bike dyan, may mga rental bike dyan na mura lang din naman yung mga i-rent, no? Basta meron kang Alipay, WeChat, yan, makakapag-rent ka na dyan. And even the taxi, kasi mababait naman yung mga Chekwa, nakakatuwa lang kasi even I cannot speak Mandarin and English, yun, hindi naman ako kinakabahan na mag-commute dito. And second, yung sa metro, no? Yung metro kasi dito, yung mga tren, meron din naman ganyan sa Pilipinas. So na-amaze ako dito kasi sobrang linis niya, tapos mura lang din yung pamasahe, no? 4 RMB, 5, 7, pinakamataas na pamasahe ko pa na na-experience ko sa metro is 7 RMB. So through the use of metro, through the help of metro, sobrang laki ng Shanghai, pero dahil sa metro, kayang-kaya mo talaga siyang limbutin. Mura na yung pamasahe, convenient pa.
Okay, the third is the high technology, especially the cellphone here. Yung cellphone dito talagang buhay na namin ano. Kasi ang cellphone dito is everyday talagang ginagamit, especially yung mga apps nila dito no. Para makasurvive ka dito, kailangan mo yung mga most na talagang ginagamit everyday na app katulad ng WeChat, Alipay, Pinduoduo. Yung WeChat yun yung main conversation nila dito, no? So, ginagamit siya sa pakikipag-communicate and business and payment. And the second is the Alipay. Yung Alipay naman, dito kasi usually sa umadi yan sa yung so scan to order katulad sa mga restaurant dito ano kung sa Philippines pipila ka pa bago ka maka-order ng order mo, pupunta ka sa cashier o order ka. So, dito kasi, sa restaurant, uupo ka na lang, tapos merong bawat table, merong mga code doon, tapos i-scan mo na lang yung code doon. And then, pag in-scan mo yon makikita mo na sa cellphone mo yung buong menu ng restaurant and then o-order ka na lang. So, ikaw na rin sa sarili mo magbabayad, hindi na hassle na pipila ka pa sa cashier. Tapos, pagkayari mo umorder, isa-serve na lang sa'yo ng mga crew. And also, Alipay katulad ng sa bike. Yung katulad nga na sabi ko kanina, yung sa bike dito, marami kasing bike everywhere dito. So, para makapag-rent ka, i-scan mo lang siya. Tapos, wag na-scan mo, mag-automatic na unlock na yung bike. And then, the third app is the Pinduoduo, no? Na-amaze ako sa Pinduoduo kasi totoo nga na talagang nakaka-addict naman talaga sa mag-checkout kasi mura lang naman talaga yung mga bilihin sa Pinduoduo. Usually, lahat ng gamit ko, in-order ko lang din sa Pinduoduo kasi minsan, syempre, busy sa work, I have no time to go outside. So, ayun, just scroll lang. Tapos, ihatid na lang nila yung order ko. At ang maganda pa dito sa Pinduoduo, kasi mura na, wala pang shipping fee, i-deliver na lang nila sa'yo yung order. Tapos, ito pa, na-amaze ako kasi since I'm from Philippines, pagdating ko dito sa mga restaurant dito, ang usually na sineserve nila is hot water with lemon. So, na-amaze ako kasi 'di ba sa Philippines, ang hilig kasi namin doon sa cold water. So, dito ang sineserve nila dito is hot water na may lemon. So, yun katulad ng kasama ko dito sa bahay sabi niya ganun, pinagsasabihan niya ako kasi lagi akong umiinom ng malambig na tubig dito. Bakit daw ganun yung iniinom ko? Dapat daw palaging warm water kasi nga malambig nga daw dito, tapos magkakasakit nga daw ako. Ganon. So, yun lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay na uminom ng mainit na tubig. Talagang hinahanap pa rin ng katawan ko yung cold water. Katulad sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, morning, afternoon, since mainit nga sa Philippines, talagang cold water yung lagi kong iniinom. And pang 5 na culture shock ko dito is yung pagkain. So, isi-share ko lang, Nung bagong dating ako dito, since syempre pagod sa travel, kasi ilang oras din ako nagta-travel doon from here to my country, and then nagugutom na nga kami, Sabi ko sa agent ko, nagugutom ako. Tapos, natuwa ako, sabi niya ganun. Ang kauna-unahan na isinuggest niya sa akin, sabi niya ganun. Kumain daw ako ng bullfrog. Sabi ko, no. Tapos ginawa niya, dinala niya ako din sa sa restaurant. Tapos kala ko nagbibiro lang siya. Tapos totoo nga pala, ang sineserve doon, mga bullfrog. Yun kasi yung sabi niya sa akin bullfrog. Hindi ko alam kung talagang bullfrog pa yun. Tapos nung dinala niya na ako sa restaurant, sabi niya ganun, try ko nga daw. Sabi ko, no. Tapos sabi niya ganun, tumingin-tingin ako sa paligid ko, tapos nakita ko, tinuro niya, sabi niya ganun, tingnan mo sila, gustong-gusto na nila yung bullfrog kasi sobrang masarap yan. So, yun lang, natuwa ako sa may pagkain nila dito. Tapos, usually, dito, mahilig sila sa mga, pagkain na healthy, kaya naman pala, matatagal yung mga buhay nila dito kasi healthy eating sila dito. Katulad namin sa work, halos everyday kumakain kami ng sabi nga ng kaibigan ko, halos araw-araw kumakain kami ng damo dito. Although, masarap naman siya. Hindi naman siya literal na damo. As in, blanched vegetable.
araw-araw. Pero sabi kong ganun, kung halos araw-araw naman din is nakakasawa. Pero parang hindi sila nagsasawa sa ganong gulay na blanched vegetable, tapos lalagyan ng toppings sa ibabaw, minsan garlic, minsan naman yung karne, ganun. So, yun lang guys. Thank you for watching and sana follow nyo pa rin ako. Yan lang naman yung mostly na culture shock ko dito, pero actually madami pa kasi nga nag-explore pa din ako dito and I hope na ma-share ko pa din sa inyo. So, guys, if you're here in Shanghai, China, so if you're willing to meet me, and then let's meet and become friends. So, thank you for watching. Please follow me for more. Bye-bye!